Hi guys! Welcome to Petit Adventures channel, Fog. By the way guys, kung nanonood pa kayo sa video na to, gusto ko lang mag-thank you kasi, diba alam niyo namang puro marites lang to. Walang ka-life lesson, walang ka-life lesson, walang ka-inspiration, pero pinapanood niyo pa rin. At dahil dyan, comment kayo ng Fog. Well, ayan na nga guys, flex ko lang yung mga travels namin. Tinawag ko na rin yung van life kasi mostly 2.5 hours ang biyahe. Normal yan ha. Maliban na lang kung may fog pa, abutin kami ng ilang oras sa daan. Pero ayan na nga, umagang-umaga pa lang, nawi-witness na namin yung sunrise sa daan. At dyan na rin kami natutulog sa van or sa bus or any mode of transportation. Talent na naming matulog. Ayan na nga guys. From sunrise, and later on, di ba, pinamagatan natin tong video na to ng Fog kasi from work, ayan nga, long travels, and then mag-work kami, and then minsan din na kami nakakauwi dahil sa Fog. Ayan nga po, mission accomplished. So ayun na nga guys, madaling araw pa lang nasa biyahe na kami papasok sa work, and then matatapos kami gabi na, totally madilim na. Kasi aside from yung main work, ipaprocess pa namin yung mga samples para masend sa laboratory. And ayan, pagkatapos namin, hating gabi na or madaling araw na, and ayun na nga, foggy na. So paano pa kami makakauwi niyan ulit sa city, diba? Aside kasi sa safety, which is yun naman yung number one priority, hindi pwedeng mag-travel kapag foggy. And may penalty din kasi kapag nagta-travel ka ng fog. And one day nga guys, December ito, hindi na talaga kami nakauwi. Ang dami namin, tapos ayun, in-inform namin yung employer namin na ganito yung nangyayari gabing-gabi na alanganin ng umuwi sa city. At wala, dito na lang kami sa bus, ganon. Tapos ayun guys, parang unexpected naman na binook nila kami ng hotel. Tapos dahil nga medyo nasa liblib ito na lugar, dalawa lang talaga yung hotel dito. Tapos yung isa medyo nasa mas liblib pa, which is alanganin na talagang magbiyahe din dahil sobrang kapal na ng fog. And ito nga po, parang puno pa yung hotel nito that time, pero in-accommodate talaga nila at binigay sa amin yung Royal Villa. Diba guys, ganda. Ayun, yung iba naman, nakatigi isang room. Pero dahil na talagang hindi na kami ma-accommodate sa tigi isang room, ayan na, maganda yung place, malaki. And although nagsiksikan kami, pero comfortable pa rin kasi nagdagdag sila ng mga beds. Ayun lang guys. Syempre wala kaming dalang extrang damit. Ayun nga, naligo kami. Kanya-kanyang diskarte na lang. May mga natulog na lang kami na nakarobe, may mga naglaba. Pero ayun nga po, nung the next day kasi kailangan na rin namin mag-check out, sinuot pa rin namin yung mga madumi ng uniform. And ayun nga guys, parang unlimited breakfast naman. Ayan, pauwi na kami niyan. Kaso guys, nung 7 AM pagising namin, medyo makapal pa rin ang fog. So paano kami uuwi? Ayun, mga 9, parang nag-antay-antay, nagpalipas pa kami ng ilang oras, nag-take time na lang. In-enjoy na lang din namin yung pagkain, yung food, yung breakfast. Daming pictures, ganyan. Tapos mga by 9 AM, saka pa lang yata kami nakauwi rin pabalik sa city. O diba guys, kahit ganun man yung experience, medyo parang napaka-grabe yung discomfort. Kasi COVID nga, diba? Nung mga panahon na yun. Tapos hindi ka maliligo, hindi mo wala kang extrang damit, tapos isusuot mo ulit yung maruming uniform. But anyways guys, naka-experience naman kami ng Royal Villa that night, and parang yun lang, parang mga experience nga na kung hindi dahil sa work na to, mga parang extreme na lang na medyo discomfort, pero kahit papano well, ano naman siya, well compensated. Tama ba guys?